Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid namin, mga minamahal namin kapatid sa Islam, tayo ay magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga biyaya na ipinagkaloob sa atin. At isa sa mga biyaya na tayo ay binigyan ng tawfiq, ginabayan, at tinayo natin ang pinakamahalagang utos niya ay yung pagdarasal, tulad ng Salatul Maghrib. Mga kapatid sa Islam, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay payo sa atin na kung saan sinabi niya, ittaqullah haythu ma kunt. Katakutan mo ika ang Allah subhanahu wa ta'ala kung saan ka man naroroon o saan ka man mapadpad. Mga kapatid sa Islam, ang pagkatakot sa Allah, isa sa mga pagkatakot sa Allah na kung saan huwag mong tingnan ang iyong sarili na mas mainam, mas mabuti kaysa sa iba. Dahil sinabi ni Ibn Umar radiyallahu an, at-taqwa alla tara nafsak khairan min ahadin. Sinabi ni Ibn Umar radiyallahu an, isa sa mga pagkatakot sa Allah, ganito ang kanyang inilarawan. Sabi niya, ang takwa, yung hindi mo titingnan ang iyong sarili, alla tara nafsak khairan min ahadin. Na hindi mo titingnan ang iyong sarili na mas mainam kaysa sa iba. Ibig sabihin, huwag mong maliitin yung mga iba at huwag mong itaas ang iyong sarili. Yun ay isang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, katakutan mong Allah kung saan ka man maroroon, saan ka man makapunta, nandun pa rin ang takwa mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng isang kwento ng isang salaf nang siya ay nag-aaral, isang araw, siya ay paborito ng kanyang guro. Paborito siya ng guro. Ang pangalan ng isang salaf, si Abdullah. Pagkatapos, lahat ng mga kaklase niya ay naiinggit sa kanya dahil paborito siya ng kanyang guro. Kalaunan, nagreklamo ang mga estudyante sa kanilang mga magulang. Sabi ng mga estudyante, Nay, ang aming guro, ang aming ustad ay may pinupusuan siyang estudyante na yun lamang ang kanyang pinupukus o pinakamamahal niya sa amin. Hindi siya pantay magdala sa mga estudyante niya. Agad-agad nagpunta yung mga magulang sa madrasa, kung baka sa madrasa. At doon nagtanong isa-isa yung mga magulang. Sabi nila, bakit yung mga anak namin kakaiba sa isang estudyante mo na si Abdullah? Sabi ng isang guro, hindi na ako sasagot sa inyo, pero bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sabi ng ustad, tinawag niya lahat ng kanyang estudyante. Sinabi niya, kumuha kayo ng kutsilyo at saka manok na buhay. At pumunta kayo sa lugar na kung saan walang makakita sa inyo. Pag makahanap kayo ng lugar na walang makakita sa inyo, doon katayin nyo ang manok. Doon, kumuha yung mga estudyante ng kutsilyo at saka manok at naghanap sila ng lugar na kung saan walang makakita sa kanila. Hindi nagtagal, dumating lahat sila. At lahat ng mga manok ay nakatay na at namatay na lahat. Maliban lamang ang huling dumating ay si Abdullah. Pagdating ni Abdullah, buhay na buhay ang manok. Nakita, nasaksian ng mga magulang. Sabi niya, bakit buhay pa yung manok ni Abdullah? So dito tinanong ng ustad ang kanyang estudyante na si Abdullah, bakit paborito niya si Abdullah? Tinawag niya, Abdullah, bakit hindi mo kinatay ang manok? Sabi niya, o aking minamahal na ustad, ang sabi mo sa amin, maghanap kami ng lugar na kung saan
walang makakita sa amin. At pag kami ay nakahanap ng lugar, saka namin kakatayin. Nalibot ko, sabi niya, ang paligid, ang lugar, hindi ako nakahanap. Kahit saan ako makapunta, nakikita pa rin ako ng Allah. Kaya hindi ko kayang katayin dahil hindi mayroon nakakita sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang sabi ng ustad sa mga magulang, nakita niyo na kung bakit mahal ko si Abdullah, kung bakit paborito ko si Abdullah, dahil ang pagkatakot niya sa Allah ay nanatili kahit saan siya napunta. Ganon kakasaya ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit makapunta ka sa madilim man, malayo sa iyong lugar, nandun pa rin ang pagkatakot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa insyaAllah, biyayaan tayo ng puso na matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang tayo tatalikod sa mundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.